Sa pagsilang ng Panginoong Yesus, isang bituin ang lumitaw sa langit at may mga pantas na lalaking mula sa silangan na nagdadala ng mga kaloob ang sumunod sa bituin. Mga 2 taon ang paglalakbay bago nila marating ang Jerusalem. Ang mga pantas ay nakarating kay Haring Herodes at nagtanong, Nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. At nang marinig ni Herodes na hari ang mga bagay na ito, ay nabagabag siya at ang buong Jerusalem nakasama niya. At nang kanyang sama-samang tinipon ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay tinanong niya sa kanila kung saan ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea. Nang marinig nila ang hari, ay lumisan sila. At narito, ang bituin na nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang ito ay makarating at tumigil kung saan naroon ang maliit na bata. At nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay nakita nila ang maliit na bata na kasama ni Maria na kanyang ina, at nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. At nang mabuksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto at kamangyang at mira. At palibasa ay binalaan ng Diyos sa isang panaginip na huwag na sila magbalik pa kay Herodes, ay nagbalik sila sa kanilang sariling bayan sa ibang daan. At nang sila ay makaalis na, masdan, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa isang panaginip na nagsasabing, Bumangon ka at isama ang maliit na bata at ang kaniyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. Ikaw ay pumaroon hanggang sa dalhan kita ng salita, sapagkat hahanapin ni Herodes ang maliit na bata upang patayin siya. Nang siya ay bumangon, ay sinama niya ang maliit na bata at ang kanyang ina sa kinagabihan at nagtungo sila sa Ehipto. Nang magkagayon si Herodes, nang makita niyang siya ay nilait ng mga pantas na lalaki, ay lubang na puot. At nagpasugo at pinapatay ang lahat ng mga batang nasa Bethlehem at sa lahat ng mga hangganan nito, mula 2 taong gulang at pababa, ayon sa panahong siya'y masikap na nagusisa sa mga pantas na lalaki. Sa gayon ay natupad ang sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na propeta na nagsasabing, Sa Rama ay nagkaroon ng isang tinig na narinig, panaghoy at pagtangis, at malaking pagdalamhati. Si Raquel ay tumangis para sa kanyang mga anak, at hindi maaaliw dahil wala na sila. Bagaman nagkaroon ng malagim na pagpatay ng mga walang malay, dinala ng Diyos ang kanilang mga mahal na kaluluwa sa langit. Pagkatapos na mamatay si Haring Herodes, ang pamilya ay nagbalik sa Nazaret, at ang bata ay lumaki at naging malakas sa espiritu na napuspos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay nasa kanya. Ngayon, ang kanyang mga magulang ay nagpupunta sa Jerusalem bawat taon tuwing kapistahan ng paglampas. At nang siya ay 12 taon na, ay umakyat sila sa Jerusalem ayon sa kaugalian ng kapistahan. Sa panahon ng paglampas, ay naunawaan ni Jesus na balang araw, bilang kordero ng Diyos, ay yahandog siya dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa katapusan ng kapistahan, sa halip na umuwing kasama ng kanyang pamilya, ay nagpaiwan si Jesus sa dakilang templo, kapiling ng mga dalubhasa, na kapwa nakikinig sa kanila at nagtatanong ng mga katanungan sa kanila. Binantayan ni Satanas ang kanyang kaaway at narinig ang kanyang mga salita. Ang mga dalubhasa ay namangha sa kanyang kaunawaan at mga kasagutan. Paano nagkaroon ng malawak na kaalaman ang batang si Jesus tungkol sa batas?
Madali ang sagot. Sa kanyang kalawalatian, 1,500 taon nang lumipas. Siya mismo ang nagbigay ng mga batas kay Moises sa bundok ng Sinai. Nang makita ni Jose at kanyang ina si Jesus, ay namangha sila. At sinabi ng kanyang ina sa kanya, Anak, bakit mo ginawa ang gayon sa amin? at sinabi niya sa kanila, Paano nangyari na kayo'y naghanap sa akin? Hindi ba ninyo nalalaman na ako'y dapat na nasa gawain ng aking ama? At si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan at sa kaluguran sa Diyos at sa tao. 18 taon nang lumipas, tinanong si Juan Bautista kung siya ay isang propeta. Sumagot siya sa kanila at nagsabing, Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit may nakatayong isa sa gitna ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya nga ito na dumarating na kasunod ko na nangunguna kaysa sa akin. Ano pat sa tali ng kanyang panyapak ay hindi ako karapat-dapat na magkalag. Nang sumunod na araw, si Jesus na 30 taon na ay lumapit kay Juan upang magpabautismo. Nang makita siya ni Juan Bautista, ay sinabi niya, Masdan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At si Jesus nang siya ay mabautismuhan na, ay umahon agad mula sa tubig. At narito, ang mga langit ay nabuksan sa kanya at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, may isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, Ito ang pinakaiibig kong anak, na sa kanya ay lubos akong nalulugod. Kaagad ay pinangunahan siya ng Espiritu sa ilang at nakasama ng mga mailap na hayop na tinukso ng Diablo at hindi siya kumain ng anuman sa loob ng 40 araw. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Satanas upang piliting magkasala ang Panginoon, ay lubos siyang nabigo dahil si Jesus ay Diyos na pinakamakapangyarihan at walang anumang kasalanan sa Kanya. Nang matapos ang panunukso, ay sinabi ni Jesus, Lumayo ka, Satanas, sapagkat ito ay nasusulat. Iyong sasambahin ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa gayon, ay iniwan siya ng Diablo at masdan ang mga anghel ay dumating at naglingkod sa kanya. Nang sinimulan ng Panginoon ang kanyang ministeryo, ay pinangaral niya, Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. At ipinahayag ni Jesus ang puso ng Diyos sa pagsasabing, Ibigin ang inyong mga kaaway, gumawa ng mabuti sa kanila na namumuhi sa inyo. Ang kanyang pagtuturo ay ikinagulat ng bayan at sinabi nila, wala pang tao nagsalita na katulad ng lalaking ito. Marami sa mga pinunong pangreliyong kumokontrol sa templo ay mga mayamang mapagpaimbabaw na walang habag at nagpasama sa mga batas ng Diyos. Madali silang naging mga kaaway ng Panginoong Hesus. Ang templo ng Diyos ay ginawang dako ng pagkakakitaan, ng pandaraya sa mga duka at walang malay. Nang makita ito ni Jesus sa pagkagali, ay gumawa siya ng panghampas. At pinalaya sa mga reliyosong mandaraya sa templo, ibinuhos ang salapi ng mga namamalit at itinaob ang kanilang mga dulang. At sinabing, Huwag ninyong gawing isang bahay ng kalakal, ang bahay ng aking Ama.